Hello mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, finally i-review na natin ang pinakamabangis na entry-level phone na lumabas din ngayong 2023, ang Tecno POVA 5. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So shoutout sa mga nakanood ng unboxing ko and hands-on dito sa Tecno POVA 5. So yun, i-review naman natin for today's video itong isang napakabangis na smartphone na lumabas dito sa Philippines, ang Tecno POVA 5. So bago tayo mag-start, ano ba ang presyo ng Tecno POVA 5? Meron siya official price dito sa Philippines sa 8,499 pesos or almost 8,500 pesos, na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So kung makikita nyo naman yung RAM at ROM nito, napakasulit po sa kanyang presyo na isang entry-level smartphone. At ang maganda dito, nabili ko to sa Shopee mga J-Vlog, sa official store ni Tecno sa Shopee. So kung bibili kayo ng mga smartphone, doon lang kayo sa Shopee Mall or sa Laz Mall bibili ng mga smartphone. Hindi, sa Lazada ko pala to nabili. Yung isa sa Tecno POVA Neo, nabili ko yon sa Shopee, ito sa Lazada. So yon, murang-mura ko lang to nakuha sa Lazada, nasa 6,500 pesos na lang or 6,600 itong Tecno POVA 5 dahil nabili ko to ng 9/9 sale. So malapit na rin ng 10/10, kaya expect nyo na magsisale ulit itong Tecno POVA 5 and malay nyo na makuha nyo rin to ng magandang deal. Tinignan ko to ngayon sa official store ni Tecno sa Shopee, nagkakalaga na lang siya sa 10/10 ng 7,000 plus pesos. So okay pa, good deal din naman, makakamura pa rin kayo dito sa Tecno POVA 5. So yun, mas mura siya, so yun, below SRP siya pag bibili kayo sa online. Pero syempre, ulitin ko, bumili lang po kayo sa Shopping Mall or sa Laz Mall, and pag-unbox nyo yung inyong parcel, i-video nyo po para kunyari iba po ang laman, kasi marami ako nakikita rin na bato yung laman, sabon yung laman. So maganda i-video nyo yung pagbili nyo or pag-unbox nyo sa package or sa parcel para meron kayong evidence. Kunyari, hindi naman sana, di ba, na mawala ang inyong ang smartphone. So yun, bumili naman ako dalawa, safe naman po, dumating aking mga smartphones. And yes, parati rin naman ako bumibili sa Shopee and Lazada ng mga smartphone kasi mas mura talaga yung mga ni-review ko, tulad na lang nitong Tecno POVA 5. And syempre dito sa ating full review, titingnan natin kung maganda nga ba ang Tecno POVA 5. So next one mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan kong features din sa Tecno POVA 5 at kung bakit para sa akin isa tong malupet na gaming entry-level smartphone ngayong 2023. So number one, of course, sa kanyang screen. Tingnan nyo naman ang screen ng Tecno POVA 5. Hindi ko pala nasabi na ito po yung Free Fire edition ng Tecno POVA 5, kaya yung theme nito or yung wallpaper ay related po sa Free Fire. Diba? All good siya. Ang ganda ng box na. Yung box na ito, very unique. Parang ang Toblerone kasi pa-triangle siya. And ayan, okay yung screen nito. Napakalaki ng screen size na mga J-Vlog. Almost 6.8 inches na. Tapos mataas pang resolution. Full HD plus 1080p. And syempre, ang malupit dito, support niya pa 120Hz screen refresh rate for smoother animation. So okay na okay. All goods ang screen nito pag naglalaro kayo. And of course, pag nanonood ng movies, mas magiging maganda po ang inyong viewing experience. Number 2 sa chipset. So si Tecno POVA 5 ay powered ng isang 4G powerful chipset, which is the MediaTek Helio G99. So tulad nga sinabi ko sa ibang video na yung G99 nung 2022, nakikita natin yan sa mga mid-range smartphone ng mga ibang brands. So ngayon nakakatuwa na ngayong 2023 nakikita na lang natin yan sa mga entry-level smartphone at nilagayan ni Tecno dito sa Tecno POVA 5. G99, ilang beses ko na po nag-game test yung chipset na yan. Napakalupit po niyan for gaming. Kayang-kayang mag-handle ng mga heavy games sa high setting. So syempre, stay tuned po dahil i-game test din natin ito si Tecno POVA 5 sa ibang video. So yun, syempre, itong Tecno POVA 5 nga ay nakadesign yan for gaming. Kaya expect nyo na kayang-kaya yan ni Tecno POVA 5 nung walang kahirap-hirap. Number 3 sa design. O yan, no? Dito ako rin na-attract sa design ng Tecno POVA 5. So since gaming entry-level smartphone siya, dapat yung design rin ng back cover niya ay related for gaming. Ay related sa gaming. Ayan, di ba? Ang ganda, no? So, akala nyo may hawakan yan, yung design niya. Hindi, smooth po yung back niyan. Ayan, no? Ang ganda. So, all good sa akin yung design na itong Tecno POVA 5. Ito yung Hurricane Blue.
Maganda rin nating Amber Gold eh. Amber Gold yung target ko pero sad to say hindi na ako nakaabot. Pero our Hurricane Blue, napakaganda, all goods. Ganda ng design na ito. Related talaga for gaming, di ba? Astig. Number 4 sa battery, si Tecnopova 5 ay equipped ng malaking battery capacity which is 6,000 mAh. So, ang maganda pa dito, kahit na malaki battery capacity niya, hindi siya tinernohan ng 18 watt fast charging. Yes, mabilis din naman ng 18 watt fast charging sa specific na battery milliamp hour. Pero pag malaki ang battery capacity nyo, which is 6,000 or 7,000, 18 watt ay slow charging na yan. Dahil napakalaki ng battery capacity yan, magandang i-level up yung maganda i-level up yung fast charging rate to 33 watts or 45 watts na dito sa Tecnopova 5. So yes, 45 watt fast charging na si Tecnopova 5, kaya expect nyo yung malaking battery capacity niya ay mapu-full charge niya rin yan nang walang kahirap. So hassle free po mag-charge dito sa Tecnopova 5. So yan, pag nalobat kayo while gaming or nanonood ng movies, charge lang po ng ilang minuto. Itong si Tecnopova 5, all goods na agad kayo ulit gamitin ang inyong smartphone. At ang pinakalas sa RAM at internal storage. So ito nakakagulat talaga sa Tecno, kahit na hindi lang sa Pova 5 eh. Parang nagiging normal na sa kanila yung 256GB na storage sa entry level segment. Kasi let's be honest, yung 256GB usually nakikita natin yan sa mga mid-range sa ibang brands Pero when it comes sa Tecno, Infinix, Itel, yung mga magkaka-sister company na yan, 256 na nila-normalize na nila yung 256GB sa entry-level segment. So yun, nakikita rin natin yan sa Tecnopova 5. Yung Camon 20 Pro nga, 256GB rin yun and 8GB of RAM. Dito rin sa Tecnopova 5, 8GB, 256GB na po itong smartphone na to. So yun, maganda na rin nino-normalize na 64GB is not enough for gaming. Ang pinaka-minimum na talaga for gaming is 128GB. And medyo lumiliit na rin ang 128GB patagal ng patagal kasi yung mga laro. Ayan, for example, pag focus na talaga for gaming, magandang kunin nyo 256GB. 128 medyo lumiliit na rin yan kasi Genshin Impact pa lang nasa 25GB na yan. COD ML nasa 20 na rin yan, 20GB. Paano pa kayo mga iba nyo nilalaro, di ba? Mag-restore pa kayo ng mga photos, video, music, o di ba? Mas maganda na talaga 256GB. Pero pag hindi naman gaming ang focus nyo, ML lang kayo, malaki pa naman po ang 128. So yun, 256GB, mayroon na kayong plenty of storage to store many games or applications. Sila mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Tecnopova 5. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili netong smartphone na to. Si Tecnopova 5 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.8 aperture, at yung pangalawang camera niya is VGA depth sensor. Meron siyang dual LED flash at capable siya ng 2K video recording. Pagdating naman sa front camera, meron tayong 8 megapixels at capable din ng 2K video recording. So video sample ultra steady of the Tecnopova 5. So ang pinaka-max resolution ng ultra steady is Full HD 1080p at 30 frames per second. So shake ko yung smartphone. Ayan, kunyari nasa rough road. So malaking bagay of course yung super steady pag nagvo-vlog kayo while walking, of course. So video sample front facing camera of the Tecnopova 5. So ang pinaka-max resolution niya is 2K resolution din, same din sa rear. Pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 30 frames per second. So walang 60 FPS sa front camera ang Tecnopova 5. Pero yan, all goods naman yung front cam, J-Vlog, malinaw din. Diba? Kalubog ng araw eh. Sa screen naman si Tecnopova 5 ay merong 6.78 inches IPS LCD display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2460 pixels na merong 396 pixels per inch.
Support niya ang 120Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, ang Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron tayong MediaTek Helio G99 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, meron tayong Mali G52MC2. Meron tayong 8GB of RAM and 256GB na internal storage. Dual stereo speaker siya. At pagdating sa dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron tayong 6,000 mAh non-removable battery with 45W fast charging. Battery test tayo dito sa Tecno Povo 5. Maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent na mababawas. So first, lalaruin natin is ML at itong ating settings. HD mode naka-on. Refresh rate super. Graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At naka-full download na rin ang resources dito. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 29%. 30 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 20% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Tecno Povo 5. So 9% lang po ang nabawas. So ayan mga ka-J-Vlog, yung full review natin dito sa Tecno Povo 5. To be honest, na-amaze ako sa performance itong smartphone na to. Sa halagang nakuha ko lang siya ng almost 6.5. Sa halagang nakuha ko lang siya ng 6.5. Napakasulit po nun. Pero yon, ang SRP niya is 8.5, almost 8.5. Pero yon, pag sa deals ng Shopee, Lazada, 7,000 plus, all goods na all goods yung Tecno Povo 5 para sa inyo. Ang maganda rin dito, naka Android 13 na rin to, out of the box. Kaya nasa latest software na siya ng iOS, nasa latest software na siya ng Android. Kaya no need to worry pag-update. Kaya no need to worry sa update. And hopefully naman, para nagkakaroon na rin sila ng record sa software update. And hopefully ma-update tong Tecno Povo 5 sa Android 14. Sana naman, di ba? Pero mas sulit pa natin gamitin itong Tecno Povo 5. So, yon, gusto kong i-recommend to sa inyo mga ka-J-Vlog. To be honest, kung i-rate ko itong smartphone na to sa entry-level category, 1 ang lowest, 10 ang highest. Ang score ko dito, nasa 9.5. Kaya 9.5 mga ka-J-Vlog, medyo nalungkot lang ako sa camera. Pero although, hindi naman talaga yun yung focus si Tecno Povo. Yung Povo series, hindi talaga nila focus is camera. More on gaming talaga sila. Kasi yung camera nito, yung pangalawang camera, very useless yan. Sana ginawa lang silang single, di ba? Kasi second camera nito, very useless. AI lens, very useless. Depth sensor, wala namang gumagamit yan mga ka-J-Vlog. Sensor lang yan, hindi yan mismong lente. Kung nilagyan pa ito ng macro or ultra, mas sulit pa siya. Kaya 9.5 ang score ko, dahil medyo merong setback when it comes sa camera. All goods naman when it comes sa speakers, dahil dual stereo speaker siya mga ka-J-Vlog. Bawing-bawi siya dyan. Bibigyan kayo nito ng immersive sound while playing games. So yun, kung interesado po kayo sa Tecno Povo 5, kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link na ito sa description.